Magandang araw sa lahat ng mga kadayo at isang pagbati kay Sir Bon, ang boses ng programang ito. Pati na rin sa lahat ng masugid nating tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tessie, taga Sorsogon. Hindi ko tunay na pangalan ang gamit ko rito, pati na rin ang ibang pangalan sa kwento. Naibahagi ko ito para malaman ng iba na minsan ang taong pinakamalapit sa iyo ay siya rin pala ang dapat mong katakutan. Nangyari ito noong taong 1999 sa bayan namin sa Sorsogon. Simple lang naman ang buhay ko noon, Sir Bon. Hindi pa uso ang cellphone at wala rin kaming internet. Kapag may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko, kadalasan ay pinapahinga ko lang muna. Kung kailangan, bumibili ako ng gamot sa butika. Hindi rin ako yung tipo ng taong madaling mataranta kapag may sakit. Kaya nung unang may napansin ako sa ilalim ng baba ko, ay hindi talaga ako nag-isip ng masama. Maliit lang kasi. Parang kagat ng insekto na namumula at nangangati. Akala ko tuloy ay baka nakagat ako habang natutulog. Kinamot ko lang ng kaunti tapos hinayaan ko na. Pero kinabukasan ay napansin kong parang may maliit na hiwa. Hindi naman malalim. Kaya nilinis ko lang at nilagyan ng gamot. Akala ko mawawala, Sir Bon. Pero hindi. Lumipas ang ilang araw at imbes na gumaling ay lalo pang naging pangit ang itsura. Namumula, minsan basa, tapos may mga oras na parang kumikirot hanggang leeg ko. Pinapahiran ko pa rin ito ng gamot. Nililinis ko rin ng maayos. Pero kahit anong gawin ko ay hindi talaga nagsasara. Doon na ako nagsimulang magtaka, Sir Bon. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang sugat. Wala naman akong natatandaang natamaan ako o nasugatan. Wala rin akong ginawang kakaiba bago yun lumabas. At ang mas nakakainis pa, kapag gabi ay parang mas ramdam ko ang sakit. May mga pagkakataong nagigising ako habang natutulog. Dahil parang may humihila sa balat sa ilalim ng baba ko. Hindi naman yun sobrang sakit na mapapasigaw ako. Pero nakakagising siya at hindi talaga komportable. Kapag hawakan ko naman ay wala akong maramdaman na kakaiba. Minsan, may matigas lang na parang maliit na bukol sa ilalim ng balat. May mga gabi rin na may naririnig akong pagkaskas sa sahig. Mahina lang na parang may hinihila na bagay. Noong una hindi ko pinapansin. Iniisip ko baka daga lang o may gumalaw na gamit. Pero habang tumatagal ay napapansin kong madalas yung nangyayari kapag tulog na ang lahat. Hanggang sa isang madaling araw ay hindi na ako nakatulog. Dahil sa sobrang kati ng sugat ko. Bumangon ako at pumunta sa banyo para maghugas ng muka. Pero habang naghihilamos ako ay napansin ko sa salamin na may maliit na itim na bagay na nakalabas sa sugat ko. Akala ko buhok. Hinawakan ko at dahan-dahan kong hinila. Pero hindi siya natanggal at parang may nakakabit sa loob. Doon na ako kinabahan, Sir Bon. Hinila ko ulit ng kaunti, pero lalo lang sumakit. Kaya binitawan ko. Habang nakatingin ako sa salamin, ay may napansin akong parang anino sa likod ko. Mabilis lang na parang may dumaan sa may pintuan. Napalingon ako agad at wala namang tao. Tahimik lang ang buong bahay. Hindi ko na alam kung matatakot ba ako o pagtatawanan ko na lang ang sarili ko. Dahil baka pagod lang ako. Pero bago ako bumalik sa kwarto ay may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. At ang pinaka nakakatakot ay hindi galing sa bintana. Dahil sarado lahat. Doong gabing yon unang pumasok sa isip ko na baka hindi na normal ang nangyayari sa akin. Hindi ko pa alam kung ano yon. Pero alam kong simula nang lumitaw ang sugat sa ilalim ng baba ko
ay may kung anong sumunod sa bahay ko. At hindi ko alam kung paano yun napunta sa bahay namin. Lumipas ang ilang linggo, Sir Bon, pero hindi pa rin gumagaling ang sugat sa ilalim ng baba ko. At sa totoo lang ay doon ako nagsimulang ma-stress. Minsan, akala ko okay na siya kasi natutuyo. Pero kinabukasan ay parang bumabalik na naman. May mga araw na may kaunting nana. Tapos may mga araw naman na sobrang tuyo at parang humihigpit ang balat sa paligid. Pasintabi na po sa mga kumakain at maseselan dyan. Hindi ko na alam kung anong gamot ang dapat gamitin. Sinubukan ko na halos lahat ng kaya kong bilhin noon. Pero wala talaga. Ang napansin ko lang ay iba ang itsura ng sugat kapag umaga at kapag gabi. Kapag umaga ay mukha lang siyang ordinaryong sugat. Pero kapag gabi ay namumula siya at parang may gumagalaw sa ilalim ng balat. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang pakiramdam, Sir Bon. Parang may maliit na bagay na dumadaan sa loob. Minsan pinipisil ko ang paligid para malaman kung may nana. Pero wala naman. Tapos kapag binitawan ko ay parang may kumikirot sa loob. Dahil doon ay hindi na rin ako makatulog ng maayos. Madalas akong nagigising sa madaling araw. Minsan 2:00 at minsan 3:00. Hindi ko na rin alam kung ilang oras lang ba talaga ang tulog ko. Tapos may isa pang bagay na nagsimula kong mapansin. Tuwing malapit ng mag 12:00 ng gabi, ay may naririnig akong 3 katok sa pintuan. As in 3 beses lang. Noong una akala ko ay may tao lang sa labas. Pero kapag may nagbukas ng pinto ay wala namang tao. Minsan ako mismo ang sumisilip. Minsan naman ibang kasama ko sa bahay. At pareho lang ang nakikita namin. Walang tao. Kaya pagkatapos ng ilang beses na nangyari yon ay hinahayaan ko na lang. Pero isang gabi ay umulan ng malakas. Kinabukasan ay basa at maputik ang paligid ng bahay. Paglabas ko ay napansin ko ang mga bakas ng paa sa harap ng pintuan. Akala ko galing sa kapitbahay. Pero habang tinitignan ko ay napansin kong diretsyong papunta sa pintuan ang mga yapak. Walang bakas na palabas. Parang may pumunta talaga sa bahay namin noong gabi. Pero kung may taong dumaan man doon ay bakit wala siyang iniwang bakas pabalik? Doon ako medyo natakot, Sir Bon. Hindi ko na rin yun masyadong kinuwento sa asawa ko dahil baka isipin niya na nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Pero habang nangyayari lahat yon, ay napansin ko rin ang pagbabago ng kilos ng biyanan ko. Matagal na kasi kaming hindi gaanong magkasundo. May mga bagay kaming hindi pinagkakasunduan at madalas talaga kaming nagkakaroon ng tampuhan. Kaya hindi naman bago sa akin na hindi siya masyadong makitungo sa akin. Pero simula nang lumabas ang sugat ko ay may napansin akong kakaiba sa kanya. Kapag nakikita niya ang sugat sa ilalim ng baba ko ay biglang nag-iiba ang mukha niya. Minsan tititig siya ng matagal tapos aalis agad. Hindi ko alam kung bakit. Pero may isang pagkakataon pa na narinig ko siyang may kinikwentuhan na kapitbahay. Hindi ko rin narinig lahat ng sinabi niya. Pero may isang bagay na tumatak sa akin. Parang sinabi niyang baka hindi na raw ako umabot ng Pasko. Hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha yun. Hindi naman ako sinabihan ng doktor na malala na ang kondisyon ko. Wala rin akong sinabihan na natatakot akong hindi gumaling. Kaya mula noon, Sir Bon, ay mas naging mapagmasid ako sa kanya. Hindi ko naman agad naisip na may masama siyang ginagawa sa akin. Pero hindi ko rin maalis sa isip ko kung bakit parang alam niya ang mangyayari sa akin. Hanggang isang gabi ay may nangyari na hindi ko talaga makalimutan. Nakatulog ako ng maaga dahil pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung anong oras yun nang bigla akong magising. Hindi ako makagalaw. Parang gising ang isip ko
pero ayaw sumunod ng katawan ko. Sa paanan ng kama ay may nakita akong babae. Nakatayo lang siya. Hindi ko makita ang mukha dahil madilim. Pero nakita ko ang kamay niya. May hawak siyang maliit na lalagyan at isang piraso ng tela. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay may ginagawa siya sa bagay na nasa kamay niya. Gusto kong bumangon pero hindi ko kaya. Ilang segundo lang siguro yun. Pero para sa akin ay parang ang tagal. Pagkurap ko ay wala na siya, Sir Bon. Bigla na akong nakagalaw. Umupo ako agad at binuksan ang ilaw. Wala akong nakita sa kwarto at akala ko ay baka panaginip lang. Pero kinabukasan, habang naglilinis ako sa ilalim ng kama, ay may nakita akong maliit na peraso ng itim na tela. Hindi ko alam kung saan yun ang galing. At ang mas nakakainis sa lahat, ay kamukhang kamukha yun ng telang hawak ng babaeng nakita ko. Doon ako unang napaisip na baka hindi lang ako nagkakasakit. Baka may taong may ginagawa sa akin at hindi ko pa masabi kung sino. Dumating sa punto, Sir Bon, na hindi ko talaga kinaya ang sakit sa ilalim ng baba ko. Halos araw-araw na akong kinakabahan sa itsura ng sugat. Kahit maliit lang naman siya nung una, ay parang hindi na siya normal habang tumatagal. Lumala ang lumalabas na nana. Minsan naman bigla tong dumudugo kahit hindi ko ginagalaw. Dahil hindi na rin alam ng pamilya ko kung ano ang gagawin, ay may nagmungkahi na dalhin ako sa isang matandang albularyo sa kabilang barangay. Ayaw ko sana, Sir Bon. Hindi dahil hindi ako naniniwala sa mga ganoon. Kasi sa lugar namin ay normal lang na may mga taong nagpapagamot sa albularyo. Pero hindi ko rin akalain na aabot ako sa ganoong punto. Wala na rin akong choice noon, Sir Bon. Kaya sumama na ako. Medyo malayo ang bahay ng albularyo. Kailangan pa naming maglakad sa isang daan na hindi gaanong matao. Tahimik ang paligid at karamihan ng bahay ay gawa pa sa kahoy. Noong panahon na yon, ay hindi pa ganoon karami ang ilaw sa mga kalsada. Kaya mas madilim talaga kapag hapon na. Pagdating namin doon ay pinaupo lang ako ng matanda. Hindi niya agad ako tinanong kung ano ang sakit ko. Tinitigan lang niya ako ng matagal. Tapos tumingin siya sa ilalim ng baba ko. Hinawakan niya ng kaunti ang paligid ng sugat. Nang bigla niyang binawi ang kamay ko. Napansin kong parang nagbago ang mukha niya. Hindi siya mukhang nagulat. Kasi parang may nakita siyang bagay na hindi niya gusto. Doon niya ako tinanong kung may taong galit sa akin. Sinabi kong may mga taong hindi ko kasundo. Pero wala naman akong alam na dahilan para isipin kong may gagawa sa akin ng masama. Tinanong din niya kung may taong malapit sa akin na marunong sa panggagamot. Doon ako natigilan, Sir Bon. Kasi may isang tao agad na pumasok sa isip ko. Ang biyanan ko. Matagal ko nang alam na marunong siyang manggamot. May mga alam siyang halamang gamot at mga paraan ng paggamot na natutunan pa raw niya sa matatanda nung bata pa siya. Hindi kami ganoon ka-close. At may mga pagkakataong nagkakasamaan kami ng loob. Kaya noong nabanggit ko siya, ay biglang tumahimik ang albularyo. Hindi niya ako tinanong ng diretso kung siya ba ang gumawa. Pero sinabi niyang may ginawa raw sa akin na hindi dapat ginagawa sa kapwa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yun. At gusto kong maniwala na nagkakamali lang siya. Pero sa isip ko ay bumalik lahat ng nangyari. Yung sugat, mga katok sa gabi, mga yapak sa putikan, itim na tela sa ilalim ng kama. At yung pakiramdam ko na parang may gumagawa ng kung ano sa akin habang natutulog ako. Pagkatapos noon ay nagsimula siyang maganda para sa panggagamot. Hindi ko na masyadong naalala kung ano ang mga gamit niya.
May mga dahon, tubig at ilang bagay na hindi ko pamilyar. At tahimik lang ako habang sinusunod ang mga ginagawa niya. Habang nagpapatuloy ang panggagamot ay bigla akong nakaramdam ng sobrang lamig na parang biglang bumaba ang temperatura sa paligid ko. Nanginig ang buong katawan ko, Sir Bon, at hindi ko na maalala ng maayos ang sumunod. Ang sabi ng pamilya ko ay bigla raw akong nangisay at bumigat ang katawan ko. Pilit daw nila akong hinahawakan para hindi ako mahulog. Ako naman ay parang kalahating gising lang. May naririnig akong mga boses pero hindi ko maintindihan. Tapos may lumabas daw na salita sa bibig ko na hindi ko naman maalala. Wala talaga akong maalala sa mga pinanggagawa ko. Pero ayon sa kasama ko ay sinabi ko raw na ayaw kong mawala ang isang tao. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ko. Pagkatapos ng panggagamot ay sobrang nanghina ako na parang nauubos lahat ng lakas ko, Sir Bon. Nakatulog ako ng mahaba pag-uwi namin. Kinabukasan ay doon ko unang napansin ang pagbabago. Hindi na dumudugo ang sugat ko at hindi na rin ganoon kasakit. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ay parang nagsisimula na talaga itong gumaling. At akala ko okay nang lahat. Akala ko yun na ang huling gabi na kailangan kong matakot. Pero hindi ko alam na habang gumagaling ako ay may isang tao namang biglang nagkasakit. At ang taong yon ay ang biyenan ko. Noong gabing yun ay bigla siyang nilagnat. At mula noon ay nagsimula naman ang kakaibang pangyayari sa kanya. Unti-unti namang gumaling ang sugat ko, Sir Bon. Araw-araw ay napapansin kong lumiliit ito. Hindi na rin siya gaanong masakit at tuluyan nang nawala ang pagdurugo. Pero kasabay ng pagaling ko ay biglang nagkasakit ang biyenan ko. Noong una akala namin ay simpleng lagnat lang. Pero habang tumatagal ay lalo siyang nanghina. Wala siyang ganang kumain. Madalas sumusuka at halos hindi na makatayo ng maayos. Minsan, nakatitig lang siya sa isang sulok ng kwarto na parang may nakikita roon. Kahit hindi kami magkasundo noon, ay hindi ko siya pinabayaan. Isang gabi, pinuntahan ko siya para dalhan ng pagkain at gamot. Pagpasok ko sa kwarto, ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nanginginig at parang sobrang takot. Doon ko napansin na iba na ang kilos niya. Habang inaalagaan ko siya ay bigla niyang sinabi ang bagay na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Umamin siya sa akin, Sir Bon. May ginawa raw siya sa akin. Dahil sa galit at sama ng loob niya sa akin, ay gumamit siya ng alam niyang panggamot para mapasama ang kalagayan ko. Hindi niya raw akalain na ganun ang magiging balik sa kanya. Humingi siya ng tawad habang umiiyak. At sa unang pagkakataon ay nakita kong nagsisi talaga siya. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin agad. Pero na ang gabing yon ay ako pa rin ang nanatili sa tabi niya. Hindi naging madali para sa akin na patawarin ang biyenan ko, Sir Bon. Ilang buwan akong natakot at hindi ko rin basta makalimutan lahat ng nangyari noon. Pero habang nakikita ko siyang nangihina, ay naisip ko rin na baka sapat na ang galit na matagal naming dala. Kaya kahit may sama pa rin ang loob ako sa kanya, ay inalagaan ko siya. Ako ang nagluluto, nagbibigay ng gamot at umaalalay sa kanya. Unti-unti ay bumuti ang kalagayan niya. Kasabay noon ay tuluyan ding gumaling ang sugat ko. Simula noon ay naging maayos na ang relasyon namin. Doon ko natutunan na hindi lahat ng sugat ay kailangang gantihan. Minsan ang pagpapatawad ang paraan para pareho kayong makalaya. Maraming salamat, Sir Bon, sa pagkakataong maibahagi ko ang nangyari sa amin. Sana ay may napulot na aral ang mga nakinig. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya hanggat maaari ay piliin nating huwag manakit. At sa mga kadayo, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Tessie, sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong kwento.
At salamat din sa lahat ng kadayo nating nakinig hanggang dulo. Tandaan, hindi lahat ng galit ay kailangan suklian ng galit. Minsan, ang pagpapatawad ang pinakamatapang na desisyon. Hanggang sa susunod na kababalaghan, mga kadayo.